medyo shock kami sa nakita namin teaser ng kiskisan, dibdiban. Talaga nagkiskisan, no? Dinibdib niyo ang pagkikiskisan. Talaga pong kiniskis po namin during shoot. Oo. So, grabe. Siyempre, kita-kita naman namin yung dibdib ni Apple. Oo. Grabe. Nakalimutan mo no yata, Apple, na isuot yung laser mo. Meron ba ka nun? Parang wala ako. Talagang yan talaga yun. Yes. Pero gano'n ba ka-explosive, ka-dating, kiskisan dibdiban. At in real life daw ba, na-try niyo na makipag-kiskisan dibdiban sa kapwa girl? I think that's too personal if i-share namin. But in my point of view, I think nangyayari po talaga siya in real life sa mga ibang tao. And well, wala naman po masama if talagang may girl to girl kasi as long as you love each other naman, there's nothing wrong and walang tinatapakang tao, okay naman siya. So I think talagang nangyayari yung kiskisan dibdiban in real life. Yan, medyo may pagka-private pa rin si Christy, no? It's so nice. Yan, how about yung Apple? Yan, ikaw ba mas dating compared to Christy? Mas open ka ba? Depende sa kung anong topic. Yeah, ano sa pagkikiskisan ng dibdiban? Kung dibdiban, when I was in high school, dibdiban lang wala to eh. Dibdiban. Yung ginagawa ng mga guys, pag, di ba, kung nagbabasketball or something, ganun pa kasing dibdiban. Pero yung ginawa namin dito, hindi ko pa siya nagagawa in real life. So, ito yung first mo. Yes. Yeah. So, anong pakiramdam? Nanibago ka? O next time ka na masarap pa lang kiskisan dibdiban? To be honest, since first time ko to, personally, kinabahan ako. Pero at the same time, na-enjoy ko siya. Kasi magkakalala na kami ni Christy before. We've worked before as girl group members. Magsama kami sa girl group. So, parang, ang ano lang, medyo awkward lang sa part na she's younger than me kasi. So, parang, ano ba, ako ba magdadala nito? O may idea ka ba kung paano natin gagawin to? Pero, our directors naman and the staff, they're very helpful naman habang ginagawa namin. So, hindi naman kami masyado nahirapan. Na-enjoy namin siya. So, makakita rin pala si Christy lagi. Yes po, pag gabi, ang ganda po ng boses ko. Bakit gabi lang? Hindi po, kumakanta naman po. So, siya yung, so nagulat po ako nung nakapartner ko si Apple. So, ayun. Kasi kanina, sabi ni Jojo, pasampling ko daw si Apple na kumanta. Pareho pala kayong sa girl group mo before. So, pwede bang pasample na? Gusto na namin marinig ng konti kasi sabi nga ni Jojo, ang galing ni Apple. Tapos na-surprise kami pati pala si Christy. Kaya pasample lang, please. Parang si Apple po muna kasi parang everyday nandito po yung boses ko eh. So parang it's your time to shine. Grabe naman. Ano ba? Ano bang kakantayin ko? Will you still love me
relationship. Ito yung woman to woman. Kayo, paano yung ma-describe itong kiskisan dibdiban when it turns to emphasizing and elevating the conversation when it comes to sapphic relationship and LGBTQIA+ relationship? Etong kiskisan dibdiban, mas mas binibigyan nito ng confidence yung mga tao nasa LGBT na nagmamalang woman to woman. Kasi dito, pinakita namin kung paano naging intense, na pwede rin palang mahanap yung love sa woman. And ako, I support LGBT at sobrang dami kong friends sa LGBT. So, natuwa din ako kasi finally, magkakaroon ng chance na maipakita namin ito. Kasi ang daming tao na takot ipakita or takot mag-out because of the society kung paano tayo nag-iisip na yun. So, dito, mapapakita na okay lang. And it doesn't have to be sexual all the time. Kasi yung love and yung romance, pwede mo naman din makita sa mga simpleng malalagkit na tinginan, simpleng physical touch by, mga haplos, yakap. So, hindi na siya about sexual lang talaga. Parang, eto din yung talagang chance na magbibigay ng mas, alam mo yun, confidence pa sa mga nasa LGBTQ na babae na, alam mo yun, para mag-out and maging confident na it is okay, walang mali doon. Yan, same as kay Ate Apple, as long as wala ka ding ginagawang masama at mahal nyo talaga isa't isa. And syempre, as woman to woman, talagang doon mo din palalabas kung sino ka talaga. Kasi if you're like, minsan kasi may type na nahihiya tayo, if lalaki, di ba? So, as a woman, doon mo show yung sino ka talaga, yung body mo, and if you know na talagang sexy ka, so why not, di ba, na ilabas din sa kapwa babae mo. As artist na nakikikwento ang storya ng mga ng sapphic relationship, kayo ba mga alay kayo ng ng LGBTQIA+ community? What do you mean, alay po ba na? Alay ang campaign, support. Ay, of course, support ko namin ang LGBT. And as long as talagang magagawa namin yung best, akala mo alay ko. Yung inisip, ibang alay pa rin inisip. Ako, oo, kasi as a woman, bakla kasi ako. Bakla ako makipag-uusapan ng mga kumilos. Hindi ko alam kung dahil ba ang dami kong friends na gay. Lahat na yata eh. Alam mo yung, to be honest, hindi naman po ako maalam sa lahat kung ano yung mga genders na meron tayo sa LGBTQ. Pero yung mind and heart ko, I support them. That's good to hear. And congratulations, guys. Thank you. Thank you. That was Von Belinario of TV5. For our next question, we have June Nardo of Marites University. Hello. Tanong ko po lang sa inyong dalawa. Saan kayo mas nahirapan o nag-enjoy? Sa kiskisa, sa dibdiban? Wala po kami lahat po madali sa amin eh. Grabe. Pati ako parang Para sa Dixon, para sa dibdiban. Sige. Sasakat kay Christy, okay. Bakit Apple? Dahil madibdib? Di ba ito lalo ikaw, di ba? Madibdib ka, di ba? Di ka ba nabigatan sa dibdib ni Apple, Hindi naman Christy? po, mas gusto ko po yung mabigat. Grabe. Mas tahimik po kasi talaga. So, alam mo talaga yung dibdiban talaga. Si Apple, Apple, komportable ka ba sa bigat ng dibdib mo? Comfortable naman po ako kasi si Christy naman po. Naka-work na siya before, so wala naman problema. Parang ang dami-dami, sunod-sunod yata yung BMX movies mo. Parang paborito ka na ng BMX. Tinalbugan mo ng mga iba. Parang ikaw yata ang BMX queen. Kasi may nawala ng iba. Hindi ko po alam. Siguro, pag may project, kada may project na tinatanong sa akin, okay ka ba dito? Minsan hindi ko pa nababasa yung buong storya, go ako. Kasi, sino ba naman ako para tanggihan yung project? Project na lumalapit sa akin, tatanggi pa ba ako? Oo naman, di ba? Right attitude yun. Trabaho lang, di ba? Yes. Congratulations. Sana marami kayo ma-attract dito sa inyong kiskisa.
skisa na dibdiba. Para si Christy, hindi mabigat ang dibdib, di ba? Mabigat na. Nakatago lang. Mamaya sisilip po siya. Ganun ba? Okay. Okay, thank you. Congratulations. Wala, nag-listing ka. Dibdiba ka po, Miss Lisa. Thank you, Nose Leonardo of Universidad University. Thank you for your questions. Up next, we have Jeff Fernando of Daily Tribune. Good afternoon kay Christy tsaka kay Apple. First question natin for Christy. Nabanggit mo kanina related kay ni Meg, di ba? Bago mo pasukin itong bagong chapter na to ng career mo, humingi ka ba ng advice sa kanya or tips? Ano mga sinabi niya sa'yo? Actually po, ang pinakauna niya pong sinabi sa akin kasi bata pa po ako noon. Sinabi ko talaga sa kanya na gusto ko din mag-showbiz and talagang nasa plan ko po yun. Pero wala po siyang idea na nag-into sexy role po ako. Pero yun nga, as you can see naman po, nag-sexy role din po siya. Pero sa sinabi po niya sa akin is kung ano yung kung saan ako masaya doon ako kasi hindi siya medyo okay into like that na nudity, ganyan. So, support pa rin po siya kasi nagsisexy movie din naman po si Ate Meg. So, nagulat din po siya kasi dati baby na daw po niya ako, tapos biglang boom, ayan. Kita na ang jug-jugan. Okay. For Apple naman, from performing, di ba? Performer ka, singer. Paano yung itong chapter na to ng career mo na pagpapasexy, paano mo ito pinaghandaan? Gaya ni Christy, may pinaglingan ka rin ba ng advice or tips kung sa papasukin mong bagong image na to? Paano mo pinaghandaan tong image mo na to? From singing at tapos eto ka na sa BMX. Kasi nung nasa girl group ako before, I came from 2 girl groups po kasi. So, kahit wholesome siya, parang yung vibe or yung character na pinoportray ko sa girl groups before is cute pero sexy. So, di mawawala yung sexy kasi nandun na talaga siya sa character ko. Hindi ko to pinaghandaan. Pumasok lang ako dito nang wala akong idea, anong gagawin ko, walang practice, wala akong pinagtanungan. So, first project ko sa BMX, sobrang, ha? Ganun po ba yun? O, tanggalin mo na yan. Ganun? So, parang, pero kahit ganun, na nabigla po ako, walang preparedness, walang kahit na walang idea. Na-enjoy ko naman siya, kasi ako yung tipo ng tao na nag-e-enjoy ako ng, alam mo yun, nag-e-explore, na, ganito pala ginagawa dito. Because na-enjoy ko na natututo ako, especially bago to, papasexy. So, ayun, wala akong pag-ready dito. Okay, at tapang reaction mo lang din, nabanggit ni Ashley na kasama mo dati sa P-pop group na ina-idolize ka daw niya during those times na na kumakanta kayo. Ano masasabi mo na nag-look up to siya sa'yo na sa galing mo kumanta at mag-perform? Siyempre, happy ako doon. Lagi naman yung sinasabi sa akin, yung galing mo. Nung tayo na magkasama kami sa girl group, sabi sa kanya, ano ka ba? Kaya mo din yan. Kung ano yung ginagawa ko, kaya mo din. Kailangan mo lang ng confidence sa ng konting push. Kasi dati naaalala ko, nakakatuwa. Pag nag-recording kami, kasi syempre may mga live shows kami, kailangan namin mag-record. Minsan, magkasama kami, parang kasi kaming melody. So, mag-record na kami. Minsan naiinis ako, pati ka kumanta, kasi baka umulit tayo. Yung parang, alam mo yung, hindi ka man badaya dahil nawawalan ka ng confidence, ipupush kita, gawin mo to, kung ano ginagawa mo, kaya mo yan. Ganun kami, sa girl group before, nagpupush talaga kami, pinupush namin yung bawat isa na, kung tingin mo hindi mo kaya ko to, kaya mo din yan. Okay, ngayon, ano masasabi mo sa mga naaabot ni Ashley sa career niya? Sobrang proud ako. Kasi, nabigla din kami na, wow, ang galing, nandiyan ka na. Parang dati pinag-iisipan na namin, sabi niya sa akin, pangarap daw niya na parang yung level niya, Catherine Bernardo. So, masaya ako for her, kasi, nandun na siya, ipapunta na siya doon. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. That was Jeff Fernando, Daily Tribune. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Hi girls. So, my first question would be for yung pelikula nyo kasi are itong Kiskisan Dibdiban. Ano yung parang masasabi nila nag-stand out sa previous na mga projects na ginawa niyo sa VMX? Like, for example, mas may preparation ba dito in terms of, di ba,
parang host kayo dito or gano'n. And sa message or anything that you would like to share with us na nag-stand out. For me po, lahat naman po ng hinost namin na movies is nag-stand out kasi alam naman po namin na lahat ng movie na yun is pinaghandaan and walang movie na hindi na paghandaan kasi alam naman po natin na very kailangan ready ang DMX movies. So, for us, talagang nag-stand out po lahat ng movies na inalabas namin. Para sa akin, siguro sa lahat ng movies na nagawa ko, obviously, mas nag-stand out talaga yung girl to girl. I mean, may mga naging movies ako na may girl to girl scenes ako. Pero iba talaga to. Yun lang yung masasabi ko. Siguro dahil first time ko din na puro babae, na yung scenes, alam mo yun, para sa akin yun yung nag-stand out. And to be honest, etong movie na to, hindi na ako prepared. May sakit pa ako. Pero tuloy ang Alam niyo ba, super na humanga ko kay Apple kasi first time to work with her, tapos ganun pa, may sakit siya and talagang nagulat ako na wow, very professional siyang katrabaho, which is, yun yung talagang gusto ko if katrabaho kita sa isang movie. Sa time, sa call time, tapos sa script. So, nagulat ako kahit nilalagdag na siya. Di ba may scene kami ng pool? So, syempre nalamig ng tubig, tapos gabi na shoot yun. Tapos, that time, talagang mataas na yung, lagnat niya. So, talagang sabi ko, grabe, ibang-iba to si Ate Apple. Sobrang professional when it comes to work talaga. So, dapat tularan. Love you. Ayun, sige, salamat. Sa second question ko na lang is yung mas sa na artist that are working sa VMX, ano yung parang nakita nyo na disadvantage and advantage bilang VMX artist? Advantage is, para sa akin mga artista, stepping stone to. No matter where you are in showbiz, kung ano man ginagawa mo, naka-support ka, kahit nasa position ka, stepping stone to. So kung ano yung goal na gusto namin ma-achieve dito sa industriya to. Disadvantage is, hindi lahat ng tao open-minded when it comes to pagpapasexy. And ang dami namin araw-araw, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang dami-dami po namin hate comments na nare-receive. Mga hate messages, gaya hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo, nagpapasexy ka, wala ka na, ganito ka na, ganyan. Yun lang po siguro yung disadvantage. Pero ako kasi as a person, you don't have to, to focus on the negative. What's important is kung ano yung goal natin, kung ano yung positive side. Tsaka hindi naman nila kami pinapalabon sa Medma. Ang advantage po siguro sa akin is, ayun nga, sa VMX na lalabas ko yung kung sino talaga ako. And syempre bata pa po ako. So as long as I know I'm sexy, I'm confident enough na ilalabas ko siya kasi mas mahirap pag tumanda na ako kasi hindi ko na siya malalabas. So yun din yung payo ko sa mga manonood if ever na. If you know you're sexy enough, if you know na talagang, alam mo yun, may ilalabas ka, may ibubuga ka, kahit may flaws ka, accept mo yun, may mag-accept din naman yan. And yun, i-enjoy mo lang, ipakita mo kung ano yung gusto mong ilabas kasi mas mahirap pag tumanda na kasi hindi natin ma-appreciate ng ibang tao. And for me, ang disadvantage is siguro natitake advantage yung as a VMX artist na VMX yan ay parang dada moves na yan. Hindi lang basta normal, yung iba nasa work, yun. So mahirap din talaga. Pero for me, deadma kasi parang positive lang tayo. Yan. Okay, salamat girls and congrats sa pelikula. Thank you. Thank you. That was Mark Magadia of Maganda Bang Movie. For our next batch, please just stand by Ms. Dalia Anker Bahal of Telstar, Carlos Aragon of Mega Pelicula, Jojo Panaligan of Rider PH, and Kiko Escuadro of Radar PH. Our next question will be coming from Ms. Dalia Anker Bahal of Telstar. Hello. Sa pag-work kayo dito, may masasabi ba kayong difference ng relasyon ng
woman to woman or yung relasyon with a guy? Or walang difference? May iba po. Siyempre, pag babae ko, walang ethics. Wala. Hindi, ayun nga po. Ang pinagkaiba po is woman to woman is yung same na nafe-feel nyo. Kasi, siyempre, same mindset kayo, same brain kayo ng kapwa babae mo. So, alam mo yung bawat galaw, bawat kembot. So, if lalaki po kasi, iba din ang mindset ng lalaki. Minsan, mas gusto nila sila yung masusunod kaysa sa'yo. So, yun. About ako. Parang na-realize ko na mas madali kung babae sa babae. However, straight ako. Pero kasi tama siya yung sa mindset po. Kung paano yung treatment. Mahirap din siyang masabi kasi iba-iba yung tao eh. Para sa akin, wala siya sa gender eh. It's about your mindset, your character, your personality. So wala siya sa gender. Kung kahit babae kayo sa babae, kung parehas mataas yung ego ninyo, walang mangyayari. Pero kung parehas kayo malambot, you're willing to learn, to adjust, it will work. So, for my second question, anong takeaway niyo sa character na dito sa movie niyo? Anything you learned from the character na plinay niyo? Dito kasi host po kami. So, kung ano yung nakikita ninyo, yun na kami. Ako as Apple, as Christy. Kung ano yung pagkatao ni Christy at kung ano ako as sexy, soft. Yun po. Yun kayo. Kami talaga yung makikita nyo dito sa pelikula to. Thank you very much. That was Miss Dolly Under the Hand of Philstar. Up next, we have Carlos Aragon of Mega Pelikula. Hello, congratulations Apple and Christy. For Christy, question lang. Sinabi mo nga na gusto mong makapasok sa showbiz. Ito bang pagpasok mo sa Viva Max? Pangarap mo ba ito or stepping stone mo lang talaga siya? Siyempre, thank you po sa question. Stepping stone ko rin po siya and thankful din po ako na binigyan po ako ni na boss ng ganitong project. And as long as talagang nagagawa ko po yung best ko, ay nakakapag-work po ako ng mabuti, nakakapag-act ako, na papasaya ko po yung mga manonood. Thankful po ako dun. So, willing naman po ako mag-wait. I know na kung kailan yung tamang panahon. Pero so far, focus po muna ako ngayon sa BMX movies. Pero kung may mag-aalok man po ng wholesome, why not? Ayun. Tagal ko na din po hinihintay yun. Thank you. For Apple, ito bang, ang pagpasok mo, itutuloy mo pa rin ba ang pagiging Viva Max mo or gusto mo pumunta rin sa ibang mainstream? Yun, pagpasok sa mainstream or itutuloy mo lang itong Viva Max dahil ito yung pangarap mo? I'm gonna be brutally honest, this is not my dream. Oh. Pero this is a stepping stone. Gusto ko talaga mainstream. Kasi I came from doing wholesome projects eh. Kung TV commercials. So hindi talaga pwede magpa-sexy, hindi pwedeng vulgar ka sa person. Kailangan wholesome pinapakita mo. Pero pumasok ako dito kasi parang ilang beses na akong ino-offer sa akin eh. And I believe that if para talaga siya sa'yo, no matter how hard you run away from it, iti-chase ka nun kasi para sa'yo yun. At kung hindi siya para sa'yo, no matter how hard you chase it, hindi mo siya makukuha. So nandito ako for a reason. And yes, gusto ko mapunta sa mainstream. As of the moment, kung ano man yung binibigay na project sa akin ng Viva, which is BMX movies, I will continue doing it. Hindi ako tatanggalin. Pero pag dumating yung pagkakataon na bigyan ako ng wholesome projects or ito na, mag-mainstream na ako, of course, I'll definitely say yes. Thank you. And last question na lang. Dahil napag-usapan namin, Apple and Christy question, ano daw yung mas masarap? Kiskisa ng babae or kiskisa ng lalaki? Depende po kung magaling talaga eh. Pag babae, hindi ka magaling, hindi din maganda yung kiskisa, di ba? So, nasa galing din po talaga yan. Para sa akin, Babae. ako ang alam niyo na po, babae. Hindi, parang ano ba,
Pero parang, kasi ako alam ko na kung ano yung kapasidad ko. Basta sabi ko ba, lalaki pa din. Lalaki pa din. Oo. Thank you and congratulations. Thank you for your questions. That was Carlos Aragon of Mega Pelicula. For our next one, we have Jojo Panaligan of Rider PH. Thanks, Jean. Meron ba kayong girl crush sa showbiz? At kung meron, paano tumingin ang isang babae para pumili ng crush? Ako po pwede pong dalawa. Sige. Si Andrea Brillantes po, tsaka si Kim Domingo, yung girl crush ko sa showbiz. Ba't ka nagka-crush doon? Kay Blight naman po, siya po yung rason din kung bakit gusto ko mag-showbiz. Kasi nanonood po ako ng analisa niya. So sabi ko, gusto ko din maging ganyan, mami, bata, ng artista. So ayun, nakita ko kung paano siya mag-grow as individual, as a woman, na dati very childish, tapos siya yung naging breadwinner ng family niya. Tapos the way na mag-acting siya, talagang nalalabas niya. And talagang hanga ko sa kanya kasi business-minded din si Blythe. So talagang siya yung inspiration ko and talagang girl crush yun. Si Kim naman po, wala, sobrang ganda lang po kasi niya. Talagang munyeka ang itsura. Tapos sobrang bait din po kasi niya. Talagang hindi, pag na-approach mo siya, para siyang hindi siya isang Kim Domingo. Parang, uy, hello, Beth. Ganon lang siya. So, yun po yung girl crush ko sa showbiz. Kaya sana, makatrabaho sila. Di ba? Thanks, Apple. Dalawa din. Isang dito sa Pilipinas, international. Dito sa Pilipinas, si Marian Rivera. International, Dakota Johnson. Dakota Johnson, crush na crush siya, like, obsessed. Like, I'm so obsessed kung paano siya maging confident sa katawan niya. Parang sa kanya ko din natutunan na embrace yung katawan ko. Kasi before, hindi ko naman like super love na love yung sarili ko, yung physical appearance ko. But with her, I like the way she acts. I love how sexy she is, na parang natural lang lahat sa kanya, na parang yun na siya, sexy na siya as is. Nagising siya na gano'n na siya. Marian Rivera, pagdating din sa pag-arte, pagdating sa pakikitungo sa tao, pagdating sa pagiging totoo. Kasi parang nakarelate ako sa kanya kasi totoong tao, hindi ako nag-filter eh. Siguro, iisipin ko na, hindi sa totally filter eh. Iingatan ko na hindi ka masyadong masaktan. Pero if it is the truth, and it will help you to be better, sasabihin ko siya ng diretsahan. Second question ko, pinipase niyo ba yung sarili niyo sa every project niyo para laging may nakikita pang bago sa next? Or tinotodo niyo lagi? Ako po, gusto ko talaga itodo ko talaga lahat kasi gusto ko po, yun talaga yung makilala as me. Pero mas syempre gusto ko din na magpatikim ng konti para kahit paano, mamiss din ako ng ibang mga mananood. Yun po. Apple? Ako, sa lahat ng ginagawa ko, 100% ako. Kaya kung hindi, kunyari, nabasa ko na yung project or feeling ko hindi ko sa kaya, pag alam kong hindi ko kayang gawin or nag-aalangan ako, nag-50-50 ako, lagi ko yung sinasabi. If nag-50-50 ka, huwag mo ituloy. So ako po, hindi ko talaga siya ginagawa. Lahat na nakikita na panood ng tao sa akin sa BMX, 100% yun. Todo. Kung ano man yung karakter na dapat kong ma-portray, na ganito siya, ganito yung pagkatao, mahirap yun ha, kasi lahat ng ginagawa namin sa pelikula, iba-iba yung character eh. Yung biglang mayaman ka, mahirap ka, dito masama ka, may tinatago. Mahirap yun. Pero, ayun, sa lahat ng ginagawa ko, sa lahat ng mga pelikulang nagawa ko, 100% po ako. Salamat. Thanks, Sheila. Thank you very much. That was Jojo Panaligan of Rider PH. Up next, we have Kiko Escuadro of Radar PH. Hello po, congratulations. Ano lang, konting briefing lang. Ano ba to? May possible na mag-drop ng question sa inyo yung mga audience nyo. Ganun ba siya? Yung show nyo? Hindi, parang interactive ba? Hindi. So, in a way, tapos na siya, buo na siya. Tapos Yes. kailan ka. Okay. Hindi ba pressure para sa inyo? Kasi syempre, yung show nyo is
para titignan siya ng mga, mostly is mga lesbian na gustong gawin yung mga scenes ng girl to girl. Ganun ba siya yung format? Opo, kasi itong movie na to, madami siyang scene na talagang may part na love scene na talagang nakakalibog. Let's say, libog talaga siya. Aminin na natin. Pero yun po talaga yung point of view ng palabas po na ito na talagang every woman to woman is dito sila makakuha ng idea and ng confidence na ituloy kung ano yung meron sila. Tuloy ko na yung question. Hindi ka ba natatakot na maging pantasya ng mga lesbian, ng mga girls? Hindi naman po. Masaya pa po ako kasi alam ko na napapasaya ko sila. Okay, pero hindi ba siya, syempre, pag nakita ka nila, yung tingin nila sa'yo, hindi ka ba natatakot na baka mag-iba? Kasi syempre, straight ka. So yung identity mo, identify ka. Hindi naman po ako natatakot kasi nag-host lang din naman po kami and more on, pinapakita lang po namin yung possibility which is talaga nangyayari man po in real life. And wala din naman po kaming ginagawa or what na ikakasama ng loob nila. So, wala naman po, nothing to worry about naman po. Okay, Apple. Ano ba yung question? Alin doon? Yung ma-identify ka as, objectify ka as lesbian. Hindi. Kasi may mga friends nga akong ganun. And sa akin, in my opinion kasi, pag na-offend ako, offensive ba maging lesbian? Offensive ba maging bakla? Hindi naman, di ba? Kung ma-identify mo na ako sa ganun, pwede ko naman i-correct. Ay, hindi po ako lesbian. Straight po ako. How about maging pantasya ka ng mga lesbian? Why not? Pantasya naman ako ng mga lalaki. Bakit hindi na lahat ng gender? Maraming salamat. Congratulations. Thank you, Dos. Kiko Escuadro of the Dark Age. And up next, we have John Santanilla of LSLM and Hataw. Hello, congratulations sa inyo. Question ko lang sa inyo dalawa, may preparations ba kayo kapag bago nyo gawin yung masiserang eksena? Yes po, lalo na ang hygiene. Number 1 po sa... Oo. Yes. Ayun, before po kami mag-love scene or kahit ano lang, pagkatapos namin kumain, hygiene po talaga. Yung po yung number 1 na ginagawa namin. And talagang, yun po talaga yung dapat gawin. Kahit sino man. Tsaka sa mga eksena, kanyari, sinabi nila ito yung gagawin. Iba kasing director, pero dito kasi director namin. Sinasabi na lang anong gagawin namin. So, bilang pares naman na kami naka-experience nito, at hindi nakakatanda, tinatanong ko siya, okay, paano din? Sinong hihiga? Sinong papatong? Mga ganon. Masakit ba dito? Pag dito ba ako dumagan? Okay lang ba to? Or lukuran mo to? Mga ganon. Ganong klaseng preparation. So, pinag-uusapan nyo like kung ano yung gagawin. Yes. And may mga time ba na kinakausap niyo yung director, direct parang mas maganda yung ganito. Parang mas okay ito. Ako actually, ganun ako. Sa mga naging pelikula ko, direct, gusto mo ganito gawin natin. Kasi ito ang gulo niya, ito ang gulo ko. Para mag-work. What if, alam mo yun, nabibigay ako ng suggestion. Para din naman sa ikakaganda ng pelikula. Saka ikagawa mo ng mga artista sa camera. Yes, and my last question is, kanina na-mention nyo na pares kayong walang experience sa babae. Kung mga first time, pero pelikula ito. If ever ba darating yung time, kayo ba open kayo sa possibility na pwede na may mangyari with other girls din? If time comes. Ako, Ayaw niya. Ayaw ko po. Pero kasi Apple, sige,